Pinagpalang araw po sa inyo, Kabanong. Kilalanin niyo na lamang ako sa pangalang Andrew. Nais ko lamang ikwento ang aking karanasan nang manirahan ako ng halos 1 taon sa Bacolod. Tandang-tanda ko pa noon. Saktong birthday ko na magdesisyon akong lumaya sa bahay namin. Hindi ko na kasi talaga kaya ang ginagawang pananakit ng tatay ko. Lasing man siya o hindi, nakakatikim pa rin ako ng batok o sampal. Sa lahat kasi ng anak nila, ako lang talaga ang may lakas na sagutin siya. May pagkakataon kasi na hindi ko talaga kayang isipin na pinipilit niya pa ang mali. Dahil sa madalas na pagkontra ko sa kanya, ang tingin niya sa akin ay isang malaking epal. Yun ang dahilan kung bakit madalas akong masaktan. Isang gabi, napuno na lang at nagdesisyon akong umalis sa bahay. Mabuti na lang, may best friend akong mabait na medyo may kaya sa buhay. Nag-offer siya sa akin na pwede akong tumira sa kanila sa probinsya. Pero ang kapalit nun, tutulong ako sa negosyo nila. Siyempre, pumayag naman ako. Nakakasawa na rin kasi yung buhay sa Maynila. Mas ginusto ko na lang na malayo talaga sa ingay. Pasensya ka na ha. Nakatulog pala ako eh. Malapit na ba tayo? Tumingin ako sa labas ng bintana ng van. Nasa biyahe pa rin pala kami. Pagbaba kasi namin ng pier, kinailangan pa daw bumiyahe ng halos 1 oras. Sandaling lumingon sa akin si Ricky. Siya ang kaibigan ko na talagang tumulong sa akin mula pa noon. Malapit-lapit na rin pre. Mga 15 minutong biyahe na lang siguro. Layo no? De, ayos lang. Mahaba-haba rin naman yung naging tulog ko eh. Ikaw ba? Hindi ka ba inaantok? Pwede tayong tumigil muna para makaidlip ka. Magagabi na rin naman eh. Sa bahay na lang ako matutulog pag uwi natin. Siguradong hinihintay na tayo nila mama. Excited na nga rin ako eh. Uy pre, kapag kinulit ka ni Tio Jonjon ha, pagpasensyaan mo na. Nasabi ko naman sa'yo yun, di ba? Medyo may tama yun eh. Oo, wag ka maglala pre. Kaya ko namang mag-adjust sa ganun eh. Remember, nakwento ko sa'yo noon na yung lola ko parang nabaliw din. Isa ako sa mga nag-alaga noon, kaya medyo mauunawaan ko yung kalagayan ng tiyuhin mo. Naku, mabuti naman. Pero pre, hindi naman baliw na baliw si Tio Jonjon ha. May mga time lang talaga na hindi mo siya magigets. Parang ang lalayo ng mga sinasabi. Tapos, makata. Ha? Makata? As in parang si Balagtas? Oo pre, laging tumutugma yung bawat kataga eh. Astig, may tugmaan ka rin ha? Oo, parang ganito. Kapag ang manibela ay aking binitiwan, tayong dalawa ay sisilipin sa kalangitan. Oh, ganon. Buwang ka pala eh. Di, nagbigay lang ako ng example. Bakit nga pala nabaliw yung tiyuhin mo? Tsaka, ganun na katagal? Tagal na rin pre. Bata pa ako nun eh. Ang naalala ko lang sa kwento ni mama, yung biyenan daw ni Tio Jonjon, nilayo sa kanya yung asawa at anak niya. Nilayo? Parang pinaghiwalay sila? Oo. Ganun lang? Wala man lang inoffer na 1 milyon yung biyenan? Tulig, hindi naman daw mayaman yung biyenan ni Tio eh. Basta, nung nagliliguan pa lang sila ng asawa niya, ayaw na ayaw raw sa kanya. Tapos yun, unti-unti nang nabaliw si Tio. Nagsimula lang din yun nang may dumating na sulat daw sa bahay. Si Tio lang ang nakabasa nun eh, kaya hindi namin alam kung ano nakalagay sa sulat. Sandali kaming nanahimik ng pakurbada na ang aming dinaraanan. Maingat na kinabig ni Ricky ang manibela dahil bangin na ang lalaglagan namin kung sakali. Naku, kawawa naman pala yung tiyuhin mo no? Sigurado ako kapag sobrang mahal ang asawa at anak ko, baka mabaliw din ako ng ganun. Basta pre, sabi nila mama, may iba talagang nangyari bukod sa pag-iwan sa kanya eh. Yung mga sinasabi kasi ni Tio Jonjon na tula, ang weird. Basta weird. Tingnan mo, mamaya maririnig mo yon. Tumangon na lamang ako. Napaisip din ako kung ano nga ba ang mga lumalabas sa bibig ng tiyuhin niya. Lumipas pa ang mga sandali
Nakapasok na rin kami sa sinasabing malaking village. Kalaunan, huminto na rin kami sa tapat ng malaking gate. Nakaramdam ako ng pagkamangha. Hindi ko nakala na mayaman pala talaga sila Ricky. Pagbaba namin ay napangangan na lang ako. Doon ko napagtanto na ang swerte-swerte ko pala na may kaibigan akong big time. Langya, sabi mo simple lang ang buhay mo. Ano to? Bakit ang laki-laki ng bahay nyo? Ngumisi si Ricky at tumakbay pa sa akin. Ano ka ba? Bahay ni mama at papa yan, hindi sa akin yan no. Yung akin, malapit na yun. Sayang nga lang wala na si papa eh. Makikita niya sana ako na unti-unting umuunlad. Kung nasaan man ang papa mo, sigurado masaya yun para sa'yo. O sige, tara. Pasok na nga tayo sa loob. Baka mamaya mayak pa ako rito. Kinuha na lamang ni Ricky ang susi at saka binuksan ang gate. Pagpasok namin, una ko talagang napansin ay wala silang gwardya. Nang nasa sala na rin kami, wala naman akong makitang kasambahay. Pre, kayo lang dito? Wala kayong kasambahay o gwardya? Dati meron, pero ayaw ni mami. Lagi na lang kasing may nawawalang alas kapag may kasambahay kami. Ganun pala. Napalingon kaming dalawa ni Ricky nang may isang ginang na lumabas sa kusina. Alam ko agad na yun ang nanay ni Ricky dahil kamukhang kamukha niya. Mga nasa 50 na rin siguro ang nanay niya, pero malakas-lakas pa naman. Ay, nandyan na pala kayo. Saktong-sakto, nakapagluto na ako. At waiting na lang na matapos. Nagmano ko sa kanya na ikinatuwa naman niya. Good evening po sa inyo, Tita Dulce. Ako po pala yung kaibigan ni Ricky, yung lumaya sa bahay para hanapin yung sarili dito sa Bacolod. Oo nga. Nakukwento ka sa akin ni Ricky tuwing magtatawagan kami. Ay nako, ayos ka lang ba? Alam mo, feel at home ka lang dito ha. Welcome na welcome ka dito. Basta mabait na tao, welcome lagi. Hala tita, hindi naman po ako sobrang bait no. Kanina nga po sa kinainan naming karinderya may napulot akong pera pero di ko na sinoli. Ay, palabiro pala ang kaibigan mo na ito, Ricky, ano? Gusto ko ang mga ganito dahil malamang masaya itong kasama. Oo ma, palabiro talaga yun si Andrew. Sa sobrang palabiro, pati principal namin nung high school naiinis sa kanya. Sandali namang nagtawanan. Maya-maya lamang ay bumalik na rin sa pagluluto si Tita Dulce. Umakyat naman kami sa itaas ni Ricky para mailagay na sa cabinet ang mga gamit namin. Ang naging kwarto namin ni Ricky ay napapagitnaan ng 2 kwarto. Ang nasa kanan ay ang kwarto ng kuya niyang si Renan. Napauwi pa lang din nun galing sa sarili din itong negosyo. Sa kaliwa naman ay kwarto ng tiyuhin ni Ricky na si Tio Jonjon. Malawak ang kwarto at masasabi kong sobra-sobra na yon para sa 2 tao. Pwede ka nang tumambling sa loob. Ox ka na ba dito? Oo naman. Itong kwarto mo, buong bahay na yata namin Nakakapanibago no? Pero masasanay ka rin. Magtatagal ka rito kaya habang nandito ka, dapat sanayin mo na yung sarili mo. Kailan ba ako magsisimula dyan sa business mo? Sa Biyernes na. Sa ngayon enjoyin muna natin yung pagpunta mo rito no? Nanahimik kaming dalawa na makarinig kami na nagsasalita sa kabilang silid. Boses yun ng isang matandang lalaki. Yung ba yung tiyuhin mo? Oo. Gusto mo bang marinig sinasabi niya? Tumango lang ako. Lumabas kami ng silid at tumapat kami sa mismong pintuan ng tiyuhin niya. Magsisimula na ang pagbawi. Pilit na ibabalik ang mga ngiti. Kalilimutan na ang pagikbi. O kaibigan, salamat sa pagdating. Dahil sa iyo, sila ay muli kong makakapiling. Namangha ako nang marinig ang tulang yon sa loob ng silid. Huwag ka munang ma-amaze. Kapag tumagal ka rito, palala na ng palala yung maririnig mo. Muling nagsalita ang tiyuhin niya kaya pinakinggan namin ulit. Kampo ng kadiliman ang mga biyenan.
sila'y dilubyo sa nananahimik na tahanan. See? Galit talaga siya sa biyenan niya. O tara na, kumain na muna tayo sa baba. Baka naghihintay na si Mama. Yung tito mo, hindi mo pa ba yayayain? Biglang nagbukas ang pintuan. Bumungad sa amin ng isang matandang namumuti na rin ng buhok. Sumilay ang ngiti niya habang nakatingin sa akin. Magandang gabi po. Naglakad yun ng bahagya at lumapit sa akin. Magandang gabi rin, Ginoo. Ikaw na nga ang lalaking taas noo. Ang binatilyong magbabalik ng mga ngiting tunay, ang taong magbibigay muli sa akin ng buhay. Pre, bakla ba yung tiyuhin mo? Ewan ko. Baliw ka kasi, kinausap mo pa eh. Tara na nga. Hinila na ako ni Ricky paalis. Nang pababa na kami ng hagdanan, doon lang ako nakaramdam ng kaunting takot. Ang creepy pala ni Tio Jonjon, lalo na yung ngiti niya na kakaiba. Nang magsimula na kaming kumain, ay nakalimutan ko sandali ang pag-iisip kay Tio Jonjon. Magkakaharap na kaming tatlo sa mahabang lamesa nun. Medyo naninibago lang ako dahil first time kong kumain ng mapayapa. Sa Maynila kasi, habang kumakain kami, nagsasagutan ng mga magulang ko. O kaya naman, nagsisigawan naman ang mga kapitbahay. O Ricky, napaliwanag mo na ba kay Andrew ang tungkol sa tiyuhin mo? Opo ma, bago pa lang kami pumunta dito alam na niya yun. Pasensya na agad ha Andrew, kung maabala ka ng kapatid ko ha. Ay, naku po tita, huwag niyo po akong alalahanin no. Sa katunayan nga po nagpapasalamat pa nga ako sa inyo. Kasi kung di po sinilang itong si Ricky, wala po akong kaibigan na mabait. Sus, nambola ka pa dyan. Sige, 20 ka sa akin. Kung ano-ano pang napag-usapan namin habang kumakain. Sa pamamagitan nilang dalawa, naramdaman ko ulit kung papaano maging masaya. Kahit hindi sila kumpleto, ang saya-saya ng pamilya nila. Samantalang kami, kumpleto kami pero napakalungkot. Pagkatapos namin kumain ay niyaya ako ni Ricky na lumabas ng bahay nila para magyosi. Hindi pa rin kasi siya legal na magyosi kahit na nasa tamang edad na rin siya. 5 minutong lakaran pa ang tinahak namin para lang magyosi. Nasa tapat kami ng tindahan sa gilid ng kalsada. Okay ka ba naman pre? I mean, komportable ka ba sa bahay? Oo, komportable naman ako sa bahay niyo. Pero bakit pala hindi pa umuwi si Kuya Renan? Laging overtime yun Mula nang mag-isang buwan ako sa Maynila. Sabi ni Mama, late na lagi yun umuwi ng bahay. Humitit muna ako ng sigarilyo sabay buga ng usok. Ang tahimik dito no? Parang ganito yung mga napapanood kong palabas sa yung kanino ba yun? Kay Judy Ann ba yun? Basta, ganitong lugar yun yung may mga aswang. Sa sinabi kong yun ay nakuha ko ang atensyon ng tinderang Ale. Bigla na lang siyang sumingit sa usapan namin. Aswang baka mo? Ay nako, mukhang tagay Maynila ka ha. Mainit ka sa mata ng aswang. Dapat di ka naglalalabas ng ganitong oras. Ay, Nay, dati pa naman po yung aswang na yun 2 dekada na rin kaya wala na yun ngayon. Moderno na po tayo kahit na. Paano kung bumalik na naman siya rito? Pre, totoong may aswang dito sa village na ito dati? Napakamot na lamang sa ulo si Ricky. Halatang ayaw niyang pag-usapan ng bagay na yon. Ay nako, oo, meron. Basta, 7 taon pa lang yata ako nun. May haka-haka dati na may matandang aswang na lumilibot sa lugar na ito. Hindi ka maniniwala pero madalas malapit sa bahay namin namamataan yung matandang yun Bakit naman malapit sa bahay niyo? Sino naman ang aaswangin nun dun? Hindi nga rin namin alam Basta, naging usap-usapan din dati na isa sa mga kasambahay namin ng aswang. Yun din ang dahilan kaya hindi na kami kumuha ng kasambahay Ang exciting siguro makakita ng aswang no? Hindi kasi uso sa Maynila yan, di ba? Tinapik ako ni Ricky sa balikat. Anong exciting sinasabi mo?
sabi na matatanda, kapag nakakita ka nun, baka maihi ka sa brief mo. Hindi po ba, Nay? Tumingin lang sa amin ng Ali. Medyo nakakailang kung papaano niya kami tingnan. Sa isip-isip ko nga, sinasabi ko na siguro yung aling yon ang aswang. Oh, bakit ka natatawa? Wala, may naiisip lang ako. Sige na, busin mo na yung yosi mo. Balik na tayo sa inyo. Hinitit ni Ricky ng matagal ang sigarilyo at itinapon na rin sa gilid. Pagbalik namin ay nakatulog kagad si Ricky. Sobrang haba rin kasi talaga ang biyahe namin. Napagod siya sa pagmamaneho. Ako naman, namamahay ako at nakatingin lang sa kisame. Kung ano-anong laro na lang ang sinubukan ko para magpaantok. Pero wala pa rin talagang talab. Binilang ko na rin yung mga paa ng tupa sa painting sa dingding. Pero mas lalo lang akong hindi nakatulog. Bumangon ako nang makaramdam ako ng uhaw. Hindi na ako nagpaalam kay Ricky dahil sobrang sarap na ng tulog niya. Naglalawa na nga ang laway sa unan eh. Paglabas ko pa lang ng kwarto namin, nagulat ako dahil nasa kabilang pinto si Tio Jonjon. Mukhang kagigising lang niya dahil papikit-pikit pa. Ngingitian ko lang dapat siya pero bigla niya akong tinawag. Kahit na alam kong may depresya siya, nilapitan ko pa rin siya bilang paggalang. Bakit po? Hindi pa ho kayo makatulog? Hindi ako maaaring matulog sapagkat maaari siyang bumalik. Nais siyang ako'y manahimik nang sa ganon tuluyang mabura ang aking pagkasabik. Hindi ko alam kung anong tinutukoy niya sa pagtutula niya, pero nginitian ko pa rin siya. Ang galing niyo pong tumula. Tumula? Magiging magaling lamang ako kung nandito na sila sa tabi ko. Ikaw, iho, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po saan? Sa pagiging kaibigan ng aking apo, sapagkat hindi maaaring kadugo, hindi maaaring kapamilya, tanging tagalabas ang siyang tatalo sa kanya. Ganun po ba? Sige po, bababa po muna ako ha. Kukuha lang po ako ng tubig. Mag-iingat ka palagi. Nais kong masilayan mo pa ang araw ng umingiti. Maaari na akong pumasok sa aking silid. Sana'y makaidlip ng hindi pinipilit. Napailing na lang ako at napakamot sa ulo. Sa isip-isip ko, lahat ng sinasabi pala niya ay patula. Sa kung paano siya makipag-usap ay patula din. Pagbaba ko ng sala, naabutan ko si Kuya Renan sa sofa nila. Napadilat siya nang maramdaman ako. Oh, Andrew, nandito ka na pala. Kilala naman ako ni Kuya Renan. Nung nasa Maynila pa kasi kami, siya ang nagpasok sa akin sa kumpanya ng kakilala niya. Opo, kaninang mga 6 lang po. Kayo ho, late na yata kayong umuwi kuya. Mukhang working hard talaga Siguro magpapakasal ka na. Matagal-tagal pa ako mag-aasawa. May nasikaso pa ako na mahalaga Kapag natapos ko yon, saka lang ako magpapamilya. Kung ano man po yung inaasikaso nyo, alam kong magiging successful ka po dyan. Sana nga, sana. Kapag nangyari yon, nako, matutuwa ang taong pinag-aalayan ko noon. Siya nga pala, nagkita na kayo ni Tio Jonjon? Tumangon na lang ako bilang pagtugon. Kaya mo naman siguro siyang tiisin ano? Ganun kasi talaga siya mula nang maiwan ng asawa. Pero hindi naman siya nananakit Wala naman po akong problema sa kanya. Pero curious lang po ako, dati po ba siyang performer? Huminga ng malalim si Kuya Renan. Mapait ang ngiting pinakita niya sa akin. Sa totoo lang, noong nagliligawan pa lang sila ni Tia Elena lagi raw siyang nag-aalay ng tula. Kahit nung maging mag-asawa na sila at magkaanak, tumutula pa rin siya para kay Tia Elena. Kaso nga lang, umepalambenan na babae. Alam mo, sobrang inis ni Tio. Gumawa siya ng tula tungkol sa biyenan. Tanong mo sa akin anong title? Ano pong title? Ang biyenan kong pangit at mukhang bayag ng kalabaw.
Nasamid ako noon kahit na wala pa akong iniinom na tubig. Muntik na akong humalakak ng tawa. Buti na lang nakapagpigil ako. Ang astig ng title hindi halatang may galit. Matapos kong sabihin yon ay sumeryoso na ang mukha ni Kuya Renan. Para bang may lungkot sa mga mata niya. Enjoy mo lang ang stay mo rito ha. Kilala ka na naman namin kaya pamilya ka na rin. Kapag may something na problema, sabihan mo lang kami ha. At ako muna'y magpapahinga na. Tinapik ako ni Kuya Renan sa balikat. Sige po kuya, maraming salamat po. Naglakad na rin ako papuntang kusina at napabulong. Ay, salamat, makakainom na rin ng tubig. Lalagok pa lang ako ay may naramdaman na lang akong tao sa likuran ko. Sa hindi malaman na dahilan, nagtayuan na lamang ang mga balahibo ko. Pero nawala ang kaba ko nang makaramdam ako ng mainit na tubig sa paanan ko. Nang lumingon ako, nakita ko si Ricky na umiihi na pala sa likuran ko. Buti na lang paalang ang nabasa sa akin. Uy, gagi ka pre. Nananaginip ka. Hindi to CR no? Ayaw niyang magising kaya sinampal ko siya ng malakas. Pagdilat niya ng mga mata niya, nagulat na lang siya dahil nakalabas ang toy-toy niya. Habang basang-basa na sa sahig. Langya ka pre. Magagalit sa atin ang mama mo Pambihira Bakit naman kasi dito ka umihi? Aba, hindi ko alam. Bakit ba ako nandito? Ay, ewan ko sa'yo. Bigla ko nalang naramdaman na may mainit na tubig sa paa ko Nagsisleep po kaya tol. Uy, linisin mo yan baliw ka nakakaya sa mama mo. Ay, nakakainis. Akala ko hindi ko na magagawa yun. Naulit na naman. Ha? Nagagawa mo yan dati? Yung high school tayo. Wait lang. Kukuha lang ako ng panlinis. Oo, ang panghina Sa halip na matulog na lang kaming dalawa, nagtulungan pa kaming linisin ang kusina para hindi na sumingaw ang panghi. Tumagal kami ng halos kalahating oras. Nakaramdam kami ng pagod at gutom. Kaya naman nagkayayaan kaming lumabas. Wala na kasing makain sa loob ng ref na instant, puro karne lang na dapat pang lutuin. Sigurado ka bang ayos lang na lumabas tayo Bakit? Natatakot ka kasi may aswang? Baliw. Baka malaman ng mama mo na lumabas pa tayo ng alanganing oras. Di baka pagalitan tayo nun. Malalim ang tulog ni mama kapag ganitong oras na. Huwag kang mabother. Wala naman tayong gagawing masama bibili lang tayo ng Ha? Napatigil kaming dalawa sa paglalakad na makasalubong namin ang tindera na binilhan namin ng yosi. Huminto rin siya sa tapat namin at tumingin ng seryoso. Lalagpasan na lang sana namin nang bigla siyang nagsalita. Ikaw? Ako po? Hindi. Ako po ba? Oo, ikaw. Alam kong alam ng isa sa inyo kung sino ang aswang noon. Umamin na kayo. Nagkakamali yata. Palagi nasa paligid nyo ang aswang. Kaya nasisiguro kong kilala nyo siya. Pagbabayaran niya ang pagpatay niya sa alaga kong baka. Walang aswang sa pamilya namin, Ali. Malinis po ang dugo namin. Walang aswang sa inyo. Pero isa sa inyo ang nakakaalam kung sino yon. Mawalang galang na po. Pero masama po yata na Manahimik ka! Wala kang alam dito, tagasang ka ba, ha? Ay, sorry po. Nanahimik ako dahil pakiramdam ko ay napahiya ako. Kung meron po kayong reklamo sa pamilya ko, pwede naman po kayong magreklamo sa pamunuan Sige na ho, aalis na ho kami at may bibilin pa kami. Naglakad na kami paalis pero may pahabol pa ang Ali. Kapag bumalik pa ang aswang na yon sa ganitong panahon, isa lang ang ibig sabihin, hinayaan niyong makabalik! Napapailing na lamang si Ricky nang makarating na kami sa isang maliit na convenience store. Halatang halata na sa kanyang mukha ang pagkasira ng mood niya. Uy, ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Baka may Celtic lang yun. Si Raulo kasi, mas malala pa kay Tio John
tagal-tagal na ng aswang na issue na yun. Malay ko ba dun? Sabog ata utak nung alin na yun eh. Magkarap kami sa isang lamesa noon habang nagpapalamig at kumakain. Iniba ko na lang ang usapan para kahit na papaano bumalik ang mood ni Ricky. Gagi ka. Hindi mo naman sinabi na ang layo pala nito. Sa pinaka-bungad na ito yata, di ba? Ilang minuto tayo naglakad kanina? Mga 15 minutos? Mga 10 minuto lang siguro. Bumuntong hininga na lamang si Ricky. Wala na siyang ganang kumain pero pinaubos ko pa rin sa kanya. Pagkatapos namin kumain doon, ay nakasabay na lang kami sa tricycle na napadaan. Kaya naman nakauwi kami kaagad. Nadatnan namin na nakabukas pa ang ilaw sa kusina. Kinabahan kami kasi akala namin si Tita Dulce ang naroon. Pero pagkasilip namin ay si Tio Jonjon ang naroroon. Oh, Tiyo, bakit gising ka pa? Dahil sa masamang panaginip na nagbabalik, isang alaalang tila nagngangalit, ang mga matay nanlilisik, mahabang mga kukong matutulis, kung tumawa ay bungisngis. Hindi siya nawala sa aking isipan, ginugulo niya ang aking kapayapaan. Nagkatinginan kami ni Ricky. Sinenyasan niya na lang ako na sakya ng mga sinasabi ni Tio Jonjon. Sino po yung tinutukoy nyo? I mean, yung nagiging dahilan ng mga panaginip ninyo? Binitiwan ng matanda ang hawak nitong baso na may gatas. Sino o ano? Ano man sa dalawa ay hindi ka gusto-gusto. Nakakatakot, nakakakilabot. Hindi siya isang pangkaraniwang nilalang. Siya ay isang kadiliman na kung tawagin ay aswang. Hindi ko alam pero nagtayuan ang balahibo ko sa mga sandaling yun. Sa paulit-ulit ko na kasing naririnig ang salitang aswang. Parang nagkaroon na siya ng kakaibang dulot sa akin. Pre, aswang na naman. Hayaan mo na lang. Pamangkin, ang pag-angkin ng kadiliman sa kapayapaan ay isang kasalanan sa kalangitan. Bakit mo hahayaan? Hindi maaari. Kahit magbakasakali. Tiyo naman. Maya naman kayo kay Andrew. Nawiwirdo na sa inyo yung tao eh. Sandaling napatigil ang matanda. Nakatingin yon sa akin na parabang nakaramdam na rin ng hiya. Kaibigan, huwag kang mag-alala. Aking naiintindihan ang kanyang kalagayan. Sa katunayan, ako'y natutuwa dahil isang makata ang aking nakakasalamuha. Siniko ako ni Ricky para sawayin. Para kang tanga. Papatulan mo pa. Pre, kaya nga nagkakaganyan si Tio Jonjon kasi wala ni isa sa inyo rito ang nakakaintindi sa ginagawa niya. Baka mamaya hindi nyo alam na yung mga sinasabi niya mahalaga pala. Kailangan niya na makakaunawa sa kanya. Marunong naman ako ng konting tula kaya ayos lang sa akin. Pero hindi mo naman siya obligasyon eh. Ayos lang pre. Kung anong may tutulong ko para sa lahat gagawin ko. Pwede sige, ikaw ang bahala. Nakakamangha. May kakayahang ka rin palang tumula. Kung gayon, ang ating pangunawa ay tumutugma. Kung gayon ay maaari na muna kayong matulog. Nang sa gayon ay makapagpahinga na kayo ng lubog. Masaya at nakangiti si Tio Jonjon. Dahil doon, isang ideya ang pumasok sa utak ko. Mas nagiging malinaw ang kaisipan niya kapag may isang sumasakay sa pagtula niya. Umalis si Tio Jonjon at naiwan kami ni Ricky. Anong pinagsasabi mong makapagpahinga ng lubog? Wala na akong maisip na rhyme pre sa matulog. Di lubog. Oks na yun. Tara na, tulog na. Pambira ka oh. Natulog na lang kami nung sandaling yon. Kinabukasan ang unang umaga ko roon. Kaya naman inilibot nila ako sa mga taniman at sakahan nila na medyo may kalayuan na mula sa kanilang mansyon. Lahat din ng dapat kong malaman tungkol sa negosyo nila ay pinaliwanag sa akin. Kaya makalipas lang ang halos 1 linggo, kabisado ko na kaagad ang lahat ng gagawin.
Lunes ng gabi, kakauwi lang namin ni Ricky galing sa pakikipag-usap sa kliyente namin. Masaya kami noon dahil nagkaroon kami ng close deal na masasabi naming win-win din talaga. Pag-uwi namin sa bahay, naabutan namin si Tita Dulce at Kuya Renan sa sala. Himala na maaga ang uwi ni Kuya Renan noon kaya naninibago si Ricky. Oh, ang aga mo ah. Wala ka sigurong chine-check-in sa bayan, no? Hindi sumakay si Kuya Renan sa joke niya. Seryoso lang itong tumingin sa amin. Maupo kayo, Ricky. May sasabihin ng kuya mo sa inyo. Nawala ang ngiti ni Ricky nang mapansing tila may bigat ang atmosfera ng paligid. Maging ako, kinabahan din kung ano ang nangyayari. Bakit ba ganyan ang mukha nyo? May nangyari ba? Huminga ng malalim si Kuya Renan. Sandali itong lumagok ng kape at saka nagsalita. Ricky, bukas aalis tayo. Aalis? May mga trabaho tayo. Off mo ba bukas? Lahat ng appointment ko, inansila ko na. Yung iyo rin sana. Mahalaga itong pupuntahan natin. Ano ba yan? Ricky, alam ko na kung saan nakatira ang mag-ina ni Tio Jonjon. Buhay pa sila. Napanganga si Ricky at napasandal na lamang sa sofa habang nakikinig ako. Nakaramdam ako ng kaunting tuwa para kay Tio Jonjon. Paano mo nalaman yan? Kaya palaging late na umuwi ang Kuya Renan mo ay dahil inaasikaso niya yon. May binayaran siyang tao para hanapin ang asawa at anak ni Jonjon. Naawa na kasi ako sa kanya eh. Pakiramdam ko, magiging maayos lang siya ulit kapag nakita na niya ang asawa at anak niya. Paano yun? Di ba ang tagal na nung iniwan siya? Makikilala niya pa kaya yun matanda na si Tia Elena. Tapos, parang kasing edad mo na rin yata yung anak Babae yun, di ba? Tumango si Kuya Renan. Wrong timing kaya. May big client akong kikitain bukas galing pang Maynila Hindi ko pwedeng cancela yun. Baka mag-back out sila. Bumugan na lamang ng hangin si Kuya Renan. Nakita ko rin na ang panghihinayang sa mukha ni Ricky. Hindi kasi talaga namin pwedeng ipagpaliban ng kliyente. Malayo pa talaga ang binyahe nun, kaya nakakaya kung hindi matutuloy ang meeting. Di ako na lang at si Tio Jonjon. Kaya ko naman nasikasuin si Tio Jonjon Kasama ko naman ang driver ko kaya ayos lang. Ako, pasensya ka na Babawi ako sa susunod. Balitaan mo lang ako Teka, anong oras ba kayo alis bukas? Mga hapon. Sabi kasi ng binayaran ko, mas magandang pumunta ng gabi kasi tahimik. Sasabihin ko na lang din sa inyo yung address. Baka sakaling magustuhan nyo ring pumunta sa ibang araw alam nyo kung saan. Ang mahalaga naman ngayon ay magkita-kita na sila. Masaya ako para kay Jonjon. Maluha-luha pa si Tita Dulce. Kitang-kita sa kanilang muka ang pagkasabik at saya. Nung gabing yon ay nauna na namang nakatulog si Ricky. Pero ako ay mulat pa rin. Kahit ilang araw na akong naroon, namamahay pa rin ako. Hindi ko makuha-kuha ang antok ko. Lalo na kapag naririnig ko si Tio Jonjo na tumutula sa kabilang kwarto. Alauna na ng madaling araw, hindi ko na natiis. Lumabas ako ng silid para magpunta sa silid ni Tio Jonjon. Ang sabi kasi ni Tita Dulce, kapag maingay si Tio Jonjon, pwede ko naman daw sabihan. Dahan-dahan kong itinulak ang pintuan. Nakabukas naman yon kaya nakita ko kagad si Tio Jonjon. May mga hawak siyang papel na merong drawing. Namangha ako kasi bukod sa pagtula, ang gaganda rin ng guhit niya. Ikaw ba ay aking nagising? Patawarin mo ako, aking pamangkin. Sapagkat ngayong gabi, naalala ko lamang na sila ay aking katabi. Halika, pumasok ka at yung tingnan ang aking mga obra. Huwag ka lamang hahanga ng sobra-sobra. Aba, yumayabang na si Tio Jonjon Ayos. Nang tuluyan na akong pumasok sa silid niya, nakita ko ang mga imahe na nasa papel. Isang imahe ng tao ngunit tila kalahating halimaw. Halos lahat ng drawing niya ay ganon. Kay gaganda ng yung obra maestra. Maari ko bang malaman kung bakit ganyan ang itsura?
Langya, para akong bumalik sa panahon ng Kastila. Ang iyong mga nakikita ay mga nilalang, mga likha ng kadiliman na ang kaluluwa ay halang. Huwag mo sanang makaharap dahil matatakot ka lang. Mga halimaw ng nakaraan na kung tawagin ay aswang. Aswang? Kung ano-ano pang drawing ang pinakita sa akin ni Tio Jonjon. Pero lahat naman yon ay puro aswang. Magkakaiba lang ang forma at uri. Kaya naman sinamantala ko na ang pagkakataon na magtanong sa kanya. Nagbabakasakali lang naman ako na may alam siya sa aswang dahil nga matanda na rin siya sa lugar na yon. Tio Jonjon, may gusto lang po akong itanong. Totoo bang may aswang dito sa lugar nyo? Napatigil sa pagkalkala matanda sa kahon at tumingin siya sa akin. Nanlalaki ang kanya mga mata at parang bumalik na naman siya sa pagkawirdo. Ang mga aswang ay totoong nabubuhay. Mga nilalang na tila bumabangon mula sa hukay. Nagpapanggap na tao, nagkukunwaring tunay. Dito sa aming bayan, minsan na siyang naging mamamayan. Tinanggap ng aming tahanan at kalaunan, umalis na kasama ang aking kaligayahan. Napaisip ako sa sinabi ni Tio Jonjon, pero noong mga sandaling yon, parang lutang ako. Kahit anong gawin kong pag-analisa, hindi ko matukoy kung ano ang nais ipahiwatig ni Tio Jonjon. Sige po. Ikaw ang nakita ko sa aking panaginip. Ang dayuhan na sa akin ay sasagip. Nginitian ko na lang si Tio Jonjon. Gusto ko pa sanang makipagtulaan sa kanya, kaso wala na akong maisip. Kaya nagpaalam na lang ako. Maraming salamat, maalamat na ugat. Ako ay inaantok na, parang kulangot na unat. Mawalang galang na, ngunit ako na'y sisibat. Bagsak na mga mata ko, parang dede ng aling makunat. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Tio Jonjon na bahagyang natawa bago niya isara ang pintuan. Napapailing na lang din ako dahil sa walang kasense na pinagsasasabi ko. Nang bumalik ako sa silid ay hindi na rin nag-iingay si Tio Jonjon. Nakatulog na ako noon at maaga ring nagising kinabukasan. Lahat ng appointment namin ay napuntahan namin ni Ricky. Halos wala rin kaming pahinga dahil sa sobrang pagkabisi. Kaya bandang 4:00 lang ng hapon ay natapos na rin kami. Maga kaming umuwi sa pagbabakasakali na maabutan namin si Kuya Renan. Kaso kakaalis lang din pala niya. Mas inagaan niya ang punta dahil mahigit 1 oras din pala ang biyahe. Hindi na kayo nahintay. Ang sabi ng kuya mo, ime-message ko na lang niya kapag nakarating na siya sa bahay ng Tia Elena mo. Alam mo anak, nababahala lang ako. Nakaupo na kami sa sofa nung mga sandaling yon habang nagpapahinga. Bakit ka naman nababahala, ma? Is there something wrong na nangyari bago umalis sila kuya? Wala naman. Inaalala ko lang naman ng Tio Jonjon mo. Baka mamaya itaboy na naman siya ng biyenan niya. Hindi pa naman sinabi ni Renan na doon ang punta nila. Halos 2 dekada na nakalipas, ma. Buhay pa kaya yung biyenan niya? Ikaw, Ricky, masama ang ganyang pag-iisip. Hindi, nagtatanong lang naman ako, ma. Basta, ipagdasal na lamang natin na maging okay ang lahat. Sige na, magtatahi lang ako sa silid ko. Pumunta na lamang kami ni Ricky sa kwarto namin para magpahinga. Siyempre, nauna na namang nakatulog si Ricky kesa sa akin. Medyo antok na rin naman ako noon, pero iniisip ko si Tio Jonjon. Nakakapanibago kasi na hindi ko siya naririnig. Ganun pala ang pakiramdam kapag wala siya sa bahay. Habang tulog si Ricky, nagpunta ako sa silid ni Tio Jonjon. Always lang naman kasing naka-open yon. Kasi may mga time na hindi na rin marunong magbukas ng pinto si Tio Jonjon. Pagpasok ko pa lang, tiningnan ko kaagad ang mga papel na nagkalat sa kama. Puro aswang ang naroon. Napatingin naman ako sa maliit na lamesa sa gilid ng kama. Naroon ang larawan nila ng asawa niyang si Elena ang pangalan.
Wala naman akong pake na mangialam ng gamit nun. Pero iba yung pakiramdam ko habang naroon ako. Pakiramdam ko noon parang may dapat akong malaman sa silid na yon. Pagkatapos kong iligpit ang mga nagkalat na papel, napalingon ako sa maliit na drawer sa kabilang parte naman ng kama. Bagya kasing nakabukas yun. Pagsilip ko sa drawer, may nakita kong lumang-lumang maliit na notebook. Sa sobrang luma, kulay brown na ang papel. Tapos madali nang mapunit. Nang buklatin ko pa ang mga pahina, nakita kong may mga nakasulat doon. Alam kong si Tio Jonjon ang nagsulat noon kahit na hindi patula. Maganda kasi ang pagkakasulat. May mga nakalagay kasing pangalan niya sa bawat pahina. Nung una ay pangkaraniwang sulat lang yon para sa kanyang asawa. Nang makarating na ako sa bandang dulo, nawala na ang ngiti ko sa muka. Nagtayuan na lamang ang mga balahibo ko sa natuklasan ko. Pakiramdam ko noon, sinulat ni Tio Jonjon yon bago pa siya magkadiprensya. Teka, mismong si Tio Jonjon nakaengkwentro ng aswang? Sabi dito sa sulat, muntik na siyang mapatay eh. Pinagpatuloy ko ang pagtingin sa bawat pahina. Pero may nalaglag na kapiraso ng papel mula roon. Isang papel na lumang-luma na rin. At ang nakalagay sa sulat doon ay sulat kamay ng babae. Tiningnan ko kagad ang pangalan. Elena ang nakalagay. Mahal kong Honorio de la Muerte. Patawarin mo ako kung ako ay sumama sa aking kinikilalang ina. Ito ang alam kong makakabuti para sa inyo. Hindi ko nais na ikaw ay kanyang saktan, kaya ang paglisan na ito ay para lamang pangalagaan ang iyong kaligtasan. Sana'y mapatawad mo ako sa aking gagawin. Isinama ko ang ating nag-iisang anak dahil ito ang kagustuhan ng aking ina. Mahal kong Honorio, mahal kita palagi. Pero kailangan ko itong gawin. Ayaw kong mapahama ka dahil lamang aswang ang aking ina. Tama ang iyong nabasa, aswang si ina. Ngunit huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat upang hindi ko manahin ang kanyang pagiging aswang. Pangako, para sa anak natin at para sa muli nating pagkikita. Nagmamahal, Elena Peñafrancia Buena. Magkahalong pagkamangha at kaba ang nararamdaman ko. Namangha ko kasi para akong nagbabasa ng isang liham mula sa nakaraan. Pero kinabahan din ako nang malaman ko na ang biyenan pala ni Tio Jonjon ay isa palang aswang. Pagkatapos kong basahin ang mga nakalagay sa sulat, dali-dali akong tumakbo pabalik ng silid namin ni Ricky. Ricky! Ricky! Pre! Gising! Ano ba? Kaidip lang ng tao eh. Nakapikit pa ang mata nun, pero pinilit ko talaga siyang gisingin. Pre, nasa peligro si Kuya Renan at Tio Jonjon. Kailangan natin silang pabalikin. Napamulagat ang mata ni Ricky at napabangon kaagad. Ha? Anong nasa peligro? Ano ba nangyari sa kanila? Inabot ko kaagad kay Ricky ang papel at saka pinabasa sa kanya. Oh, papel to. Anong gagawin ko rito? Pamuna sa puwet? Hindi! Basahin mo nga kasi! Habang nagbabasa si Ricky ay nakita kong unti-unting nanlalaki ang kanyang mga mata. Pagkatapos niyang basahin ay napatayo na kagad siya. Ano pre? Kaya pala sinasabi ng Ali na isa sa inyo ang may alam kung sino ang aswang dito noon. Si Tio Jonjon pala yun pre. Yung aswang na matanda na nandito sa lugar nyo ay ang biyenan niya. Yan ang sinabi mismo ng asawa niyang si Elena noon. Nagmamadaling kinuha ni Ricky ang kanyang cellphone. Sinubukan niyang kontakin ang kanyang kuya. Pero sa kasamaang palad ay out of coverage area na rin yun. Kunyemas na buhay to oh. Hindi pa makontak si kuya. Kung sumunod na lang kaya tayo, alam mo ba kung paano pumunta doon? Kinuha namin ang kanya-kanya naming jacket. Mabilis kaming lumabas ng silid at hindi na rin kami nakapagpaalam pa kay Tia Dulce.
Langya oh, di ko inaasahan na ang biyenan pala ni Tio Jonjon yung aswang dito. Kaya nga kailangan natin magmadali dahil aswang yung pupuntahan nila. Pero ang tagal na kasi nun eh. Hindi pa pala patay yung matandang yun. Matagal mamatay ang mga aswang pre, unless maipasa na nila yung batong itim o kaya mapatay sila. O sige, kumapit ka ha, lilipad tayo. Pinarurot kagad ni Ricky ang sasakyan. Ako ang kinakabahan ng mga sandaling yon. Sa sobrang bilis kasi namin, baka pagdilat ng mga mata namin ay kaharap na namin si San Pedro. Nagdasal na lang ako ng taimtim. Makakaabot tayo dun, tiwala lang. Alam ko naman ang address eh. Tumingin ako sa orasan. Mag-aalas 8 pa lang naman. Wala naman traffic kaya wala pang isang oras nakarating na rin kami sa lugar. Malayo-layo pa yun sa aming area. At ang nakapagtataka pa, parang liblib naman ang napuntahan namin. Nakatigil lang muna kami sa bukana ng lugar na yon na may arko sa taas. Sigurado ko ba dito yon? Liblib na to eh. Ito yung nakalagay sa address pre. At saka dito tayo tinuro ng mga napagtanungan natin eh. Lumunok ako ng laway. Dahil sa uri ng lugar na kinalalagyan namin, nadagdagan pa ang kaba ko. Maingat na minaneho ni Ricky ang sasakyan papasok sa lugar na yon. Malubak ang daan at puro halaman at puno ang nasa gilid. Nasa 3 minuto na yata naming tinatahak ang daan pero wala pa kaming makitang bahay. Ang haba naman ng daan na to, kainis. Makalipas lang ang halos 10 minuto, may nakita na rin kaming kabahayan. Ngunit magkakalayo ang mga yon sa isa't isa. May supply na ng kuryente doon. Kaso ang mga pose ng ilaw ay magkakalayo rin. Teka, magtanong muna tayo siguro. Wala naman nakalagay dito sa address na numero ng bahay eh. Ipinarada ni Ricky ang sasakyan sa gilid. Bumaba kami at lumapit sa isang bahay na naroon. Sa makailang ulit na katok, isang lalaking nasa edad 40 na yata ang bumungad sa amin. Magandang gabi po. Naparito po kami para sana puntahan yung kapatid niya at tiyuhin na nagpunta rin po dito. Gusto ko lang po sanang itanong, saan po ba yung bahay ni Elena? Elena Peña Francia Buena? Nang marinig yun ng lalaki ay bigla na lamang itong kinabahan. Baka sa mukha niya ang pagkabahala. Teka, bakit? Anong gagawin niyo roon? Susundin po yung kapatid at tiyuhin ko. May kapatid at tiyuhin ka na nagpunta kina Elena? Opo. Nakita niyo ho ba sila? Abay, mga inutil pala ang mga taong to eh. Bakit sila nandun eh? Aswang ang ina ni Elena. Aswang si Aling Belen. Agad na nagsara ng pinto ang lalaki nang hindi man lang itinuturo sa amin ang tirahan na hinahanap namin. Dahil doon, umandar na naman sa sistema naming dalawa ang labis na kaba. Naalala lang namin ulit na hindi nga pala normal na tao ang pupuntahan namin, kundi isa palang aswang. Wala kaming napala sa lalaking yon, kaya bumalik na lang kami sa sasakyan. Pinagpatuloy na lang namin ang paghahanap. Wala na kaming madaanan na bahay noon, kaya wala na kaming matanungan. Nilalakasan na lang talaga namin ang aming loob ng mga sandaling yon, Kabanong. Hanggang sa matanaw na nga namin ang sasakyan na ginamit nila Kuya Renan. Nasa tapat yun ng isang bahay na may maliwanag na bakuran. Ilang metro lang ang distansya ay pinarada na ni Ricky ang sasakyan. Huminga kami ng malalim. Wala kaming ideya kung ano ang mangyayari sa amin doon. Basta bahala na si Batman. Lumusob tayo sa gera nang wala man lang tayong dalang armas ah. Pambihira naman oh. May kamao ka naman eh. Sapakin na lang natin. Lakas ng loob mo pre ah. Baka nakakalimutan mo. Aswang yun. Matapos namin makabuelo ay lumabas na rin kami ng sasakyan. Palingon-lingon kaming lumapit sa sasakyan ni Kuya Renan. Wala nang tao sa loob ng sasakyan. Kahit yung driver ni Kuya Renan ay wala na rin. Masama na ang kutob namin noon kaya lumapit kami sa bahay. Hinila ko na lang bigla si Ricky nang may lumabas na matanda sa pintuan. Mukhang mas matanda pa yung kay Tio Jonjon at Tia Dulce. Mukhang kulubot na kasi ang muka. Pero ang nakapagtataka, parang ang lakas-lakas pa ng katawan niya.
Naisip ko na baka ganun talaga siguro kapag aswang. Hindi ko na matandaan pero pamilyar sa akin ang presensya niya eh. Kaya malamang, yan nga yung biyena ni Tio Jonjon. Lumingon-lingon ang matanda sa bakuran niya. Parang nararamdaman ito na may taong nakatingin sa kanya. Nang hindi naman niya kami nakita, dumiretso ang matanda sa isang drum na nasa gilid din ng bakuran. Nakita namin mismo na may kinuha siyang karne. Sobrang baho pa nga ng amoy talaga at umabot pa sa kinalalagyan namin. Sabi nila, madalas daw mag-imbak ng karne ng tao mga aswang sa drum eh. Gagi, baka mamaya sila Kuya Renan na yung nasa drum. Uy, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Tara, lapit na tayo. Baka nasa loob sila. Pagbalik ng matandang babae sa loob ng bahay, ay pasimple naman kaming naglakad patungo sa bintana. Marahan kaming sumilip. Bumilis ang tibok ng puso namin nang makitang naroon nga si Kuya Renan, si Tio Jonjon at ang driver nila. Nakaupo sila sa harapan ng lamesa. May mga saklob na itim na tela ang mga ulo at mga walang malay. Pagtingin naman namin sa kabilang side ng lamesa, nakaupo doon ang dalawang babae. Ang isa ay ang Tia Elena ni Ricky at ang isa naman ay dalaga na kasing edad lang din siguro ni Kuya Renan. Nakatulala lang at walang emosyon sa muka. Ma, nakikiusap ako sa inyo. Hayaan nyo na lang sila. Gusto lang naman kaming makita ni Honorio kaya sila nagpunta rito. Hindi. Hinayaan ko na siya na mabuhay noon. Pero siya pa rin ang lumapit. Matagal ko nang sinabi sa iyo, Elena, na ayaw kong mag-asawa ka ng tao. Hindi ka para sa tao dahil ikaw ang magmamana ng pagiging aswang ko. Mama naman, ilang beses ko na bang sasabihin sa inyo na gusto ko ng normal na buhay kasama ng anak ko. Ayaw kong maging aswang na katulad ninyo. Anong silbi mo sa akin kung hindi ka susunod sa yapak ko? Kung alam ko lang nagaganyanin mo ako balang araw, di sana'y hinayaan na lang kita sa kalye. Di sana hindi na kita inampon. Hindi niyo po ako tinuring na anak? Nanahimik si Aling Belen sa tanong na yon. Naiiyak na si Tia Elena pero ang anak niyang babae parang wala man lang nararamdaman. Kung totoong tinuring niyo akong anak, dapat igalang niyo ko kung ano ang desisyon ko. Ako ang mas nakakalam kung ano ang makabubuti sa iyo. Desisyon ko ang tama at hindi sa iyo. Wala ka pang alam sa buhay, Elena. Wala kang alam kung gaano katuso at kasama ang mga tao. Elena, anak, tanggapin mo na ang ipamamana ko sa iyo para naman makapagpahinga na rin ako. Nakikiusap ako sa iyo. Umiling-iling si Tia Elena. Talagang nagmamatigas ito. Patawarin mo ako, Ma. Pero hindi ko talaga gusto maging aswang. Mahal ko pa ang anak ko. Ayaw ko siyang pabayaan at ngayon, nandito na ang ama niya. Hindi ako makakapayag na magkahiwa-hiwalay pa ulit kami, Ma. Kayo ang dahilan kung bakit maraming taon akong nalungkot. Kung bakit naging ganito ang anak namin. Nakatikim ng malakas na sampal si Tita Elena mula kay Aling Belen. Nakita namin ni Ricky kung paano mamula ang mata ng matanda. Bahagyaring humaba ang kuko nito sa kamay. Dahilan para tumagaktak na naman ang pawis sa iba't ibang parte ng katawan namin. Walang aalis sa pamilyang ito. Dito ka lang sa pamamahay ko. Yang si Honorio at ang mga kasama niya. Hindi ko na yan paalisin. Ipapakain ko yan sa mga kapwa ko aswang. Gagi. Ibig sabihin bukod sa kanya may mga aswang pa. Nalinti ka na talaga. Maya-maya lamang ay nagising na sila Kuya Renan. Pinagtatatanggal ni Aling Belen ang mga nakatikip na tela sa kanilang ulo. Pagkakita ni Tio Honorio at Tia Elena ay agad-agad itong tumula ng may ngiti sa mukha. O aking Elena, muli kitang nakita. Puso ko'y nagagalak, sa tuwa ay tila maiiyak. Kay tagal na panahon kang hinintay, ngayon nandito na sa iyong buhay. Bakit kami ay nakagapos? Mama Belen, ilong mo hindi pa rin matangos. Aking Elena, aking anak, patikim naman ng inyong mga yakap. Hindi na naituloy ni Tio Jonjon ang pagtula niya nang lapitan siya ni Aling Belen.
Kinalmot siya sa mukha nito kaya agad din namang umagos ang dugo. Gustong tumayo ni Elena pero maging silang mag-ina ay nakagapos din. Mama! Pakiusap, huwag mo siyang sasaktan. Wala naman kami masamang hangarin eh. Ang gusto lang namin, makasama lang ulit ni Tio ang mag-ina niya. Manahimik ka! Ang kapalaran ni Elena ay para sa aswang! Hindi ka isang Diyos para magtakda ng kapalaran. Isa ka lamang aswang na ang dulot ay kasamaan. Huwag mong pangunahan ng tadhana. Masamang magbiro si Bathala. Kaya aking buwisit na biyenan, nais kong hingin ang inyong basbas. Lahat ibibigay kahit pa ang aking balbas. Makasama lang muli ang aking mag-ina. Huwag ka nang sumama kasi sira ulong ina ka. Pre, tingnan mo si Tio Jonjon oh. Parang tumitino na siya oh. Sabi ko naman sa iyo ang makakapagbalik sa kanya sa dati ay yung mga taong nakakaunawa sa kanya. Tumigil ka sa kakatula. Naiirita ako sa iyo. Tuluyan ang nagbago ang itsura ng matandang si Belen. Pumangit na ang mukha nito at masumaba na ang buhok nito na kulay puti. Walang magiging masaya. Kung iiwan mo lang din ako, Helena, mas pipiliin ko pang isama ka na rin sa kanila sa hukay. Mama naman! Nangisay-ngisay ang matanda habang nagpapalit ito ng anyo. Naalarma na kami ni Ricky nang makitang nilapitan na ng matanda si Tio Jonjon. Pakiusap, huwag mong saktan si Tio! Dinakma ni Aling Belen si Tio Jonjon. Kakaiba ang lakas niya kapag aswang ang itsura niya. Nagawa niyang buhatin si Tio Jonjon at inihagis pa palabas ng pinto. Nako, pipira-pirasuin niya si Honorio. Gagawin niyang pagkain. Kailangan siya mapigilan. Nakita naming sapilitang itinali ni Aling Belen si Tio Jonjon sa mahabang lamesa. Sandali pa kaming natulala sa mga nangyayari. Pero nang marinig namin na umiyak na ang asawa ni Tio Jonjon, bigla kong nagising sa katotohanan. Agad kong tinampal sa mukha si Ricky para mahimasmasan. Huy, habang abala si Aling Belen sa labas, pasukin natin ang loob. Tara, dito tayo dumaan sa bintana. Hindi ko na hinintay pang makasagot si Ricky. Mabilis akong sumampa sa bintana. Ikinagulat pa yun ni Kuya Renan at Tia Elena. Huwag kayong maingay ha. Bibilisan lang natin. Walang ano-ano ay kinuha namin ang kutsilyo na nakita ko. Pinutol ko ang pagkakatali sa kanila habang si Ricky ay naka-lookout naman sa labas. Nang maalis ko na ang lahat ng tali nila, isa-isa ko na silang pinadaan sa bintana. Paano si Tio Jonjon? Kuya Renan, ako nang bahala. Ricky, akin yung susi ng sasakyan. Sumabay ka na kina Kuya Renan. Paano ka? Hindi natin pwedeng iwan si Tio Jonjon. Tita Elena, ako na pong bahala sa asawa niyo. Sige, salamat. Pero sino ka ba? Hindi na ako sumagot at ngumiti na lang ako. Tinulak ko na si Ricky palapit sa bintana. Wala na siyang nagawa nang hilahin na siya ni Kuya Renan. Kinakabahan ako noong mga sandaling yon, Kabanong. Aminadong kinakabahan ako noon, pero kailangan kong mailigtas si Tio Jonjon. Hindi naman sa pagmamayabang at pagbida-bida, pero sa aming lahat kasi, parang ako lang ang may kakayahang makipagbasag ulo. Isa pa, hindi naman nila ako kamag-anak. Kapag ako namatay nun, ang mahalaga walang nabawas sa pamilya nila. Nang makita kong pasimpleng nakabalik na sa sasakyan sila Ricky, kinuha ko na ang malaking kutsilyo na nakasabit. Pagsilip ko kay Tio Jonjon, nakatali na talaga siya at kalmado lang. Parang hindi niya pa rin talaga alam kung ano ang nangyayari. Bumuntong hininga na lamang ako. Kaya ko to. Lalabas na sana ako nang makitang papasok sa bahay si Aling Belen. Naglalawa na ang bibig nito dahil sa laway. Nagtago naman ako sa ilalim ng lamesa. Naramdaman kong tumigil si Aling Belen nang wala siyang abutan na tao. Mga taksil! Nasa aktong lalabas na sila nang saksakin ko siya sa hita. Binala ko talaga sa leeg pero hindi ko pala kayang makapatay. Nadapa si Aling Belen dahil sa ginawa ko. Galit na galit naman ang mukha niya na nakatingin sa akin. Hindi na ako nagsayang ng oras. Dali-dali akong lumabas
para tanggalin ang pagkakagapos kay Tio Jonjon. Tama nga ang aking hinala. Ikaw ang itinakda, tagapagligtas ng matanda laban sa aswang na may pangit na mukha. Ay Diyos ko, nakakatula ka pa rin kahit mamamatay ka na. Nang matanggal ko na ang pagkakatali ay sinigawan ako ni Ricky. Bilisan nyo! Ay sira ulo, bakit hindi pa sila umaalis? Kainis naman tong si Ricky oh. Inakay ko si Tio Jonjon pero hindi pa man kami nakakaalis. Muling tumayo si Aling Belen. Humaba ang buhok nito at pumulupot sa paa ko at kay Tio Jonjon. Aswang na kubot, may mukhang kulubot na amoy lubot. Hinila kami ng aswang na yon gamit ang buhok niya. Pareho kaming kumapit sa bato. Kung itatakas nyo lang din ang anak ko at apo ko, mas mabuti pang isama ko na lang kayo sa hukay. Hindi mo naman sila kaano-ano eh. Ampun mo lang si Tia Elena. At hindi ka rin naman naging tunay na ina. Isa ka lang manggagamit para sa sarili mong kapakanan. Inutil! Nagulat ako sa sinabing yon ni Tio Jonjon. Pagtingin ko sa mukha niya ay parang sumeryoso na yon. Tio Jonjon, matino na kayo? Di na kayo tumutula eh. Hindi siya sumagot. Nasa aktong tatayo sana siya pero hinila kami ulit. Malapit na kaming maabot ni Aling Belen. Mabuti na lang ay bumaba si Kuya Renan at Ricky. Kumuha sila ng bato at pinagbababato nila ang matanda. Nakilang ulit na tinamaan sa mukha si Aling Belen. Kaya naman bumitaw na rin ang mahabang buhok na nakapalibot sa paa namin. Sinamantala ko na yon para hilahin palayo si Tio Jonjon. Kaagad kaming sumakay sa van at inutusan ng driver na umalis na. Pinaharurot yun ng driver namin at nakalis kami sa bahay ni Aling Belen. Teka, paano yung sasakyan mo, Ricky? Balikan na lang kapag okay na ang lahat. Samantala, iyakan naman ang namayani sa loob ng van. Tuwang-tuwa si Tio Jonjon nang mayakap muli ang kanyang asawa at anak na si Janelle. Nalaman ko na hindi pala nakakapagsalita ang anak nila. Kaya pala sobrang tahimik niya simula umpisa. Buong akala namin ay tapos na ang lahat. Pinabagalan na rin namin ang takbo ng van dahil medyo malubak na. Pero ang hindi namin inaasahan, Kabanong, doon pa lang pala magsisimula ang lahat. Napatigil pa sa pagmamaneho si Manong nang biglang humarang si Aling Belen sa harapan. Dagundong na naman ang kaba naming lahat, lalo na ang asawa at anak ni Tio Jonjon. Akala nyo ba na ganun lang kadali na paalisin ko kayo? Hindi! Manong, sige, sagasaan nyo! Hindi nagdalawang isip ang driver namin. Pinaharurot niya ulit ang sasakyan. Pero nakatalo ng aswang na si Aling Belen. Kahit malubak ay hindi binagalan ni Manong ang pagpapatakbo. Hanggang sa makarating na kami sa National Road. Masusundan at masusundan pa rin niya tayo. Isa lang ang paraan para matigil na siya. Ano po? Kailangan niyang mamatay. Naiiyak pa si Tita Elena nang sabihin niya yon. Halata sa kanya na masakit din sa kanya ang solusyon na yon. Sigurado ka ba ayos lang sa'yo yon? Tumangulang ulit si Tita Elena. Teka Tio, magaling na kayo? Wala naman akong sakit Nanahimik na lang kami habang nasa biyahe. Makalipas ang halos 10 minuto ay nakalayo na rin kami. Kahit na ganon, hindi pa rin kami naging kampante. Base kasi kay Tita Elena, hindi basta-bastang aswang si Aling Belen. Kabisadong kabisado daw ng matanda ang lugar, kaya may posibilidad pa rin na mahanap niya kami. Mga ilang sandali lang, napatigil si Manong sa pagmamaneho. Nagdadalawang isip itong umabante dahil sa isa pang baryo na madadaanan namin. Nako, mali tayo ng dinaanan. Bakit po? Anong problema? Nanginginig ang boses ni Tita Elena ang sumagot. Yan ang baryo nila nanay. Baryo yan ng mga aswang. Marami sila? Oo, marami sila. Halos gabi-gabi ko silang nakikita na dumadalaw sa bahay. Delikado tayo kung papasok tayo dyan. Wala na po tayong choice Kuya Renan, kailangan natin bumalik. Balikan natin yung palikunan nilagpasan natin kanina. Okay, sige. Manong, kabig! Pagkakabig ng driver nila, ay nakarinig sila ng malalakas na hiyawan at tatungal. Naamoy nilang may tao. Bilisan natin! Kulang na lang ay paliparin ni Manong ang van.
Mabuti na lang din at magaling yung nagmamaneho. Kaya kahit dumaan kami sa pakurbada ay hindi kami naaksidente. Buong akala namin ay nakaalis na talaga kami at wala ng panganib. Sa halos mag-iisang oras naming biyahe ay naging kampante kami na hindi na nakasunod pa si Aling Belen. Huminto na kami sa gilid ng biglang mamatay ang makina. Bumaba kami nila Kuya Renan kasama ang driver. Pagtingin namin sa bubong ng van, nakakapit pala doon si Aling Belen. Gulat na gulat kaming nakatingin sa kanya. Nilundagan ng aswang si Kuya Renan. Nakagat nito sa braso si Kuya Renan habang nakikipagbunuan. Lintik pre! Yung tubo! Akin na! Inabot sa akin ni Ricky ang tubo mula sa loob ng van. Buong tapang kong hinambalo si Aling Belen. Tinamaan ko siya sa ulo, pero parang hindi naman siya tinablan. Tumingin siya ng masama sa akin. Binitiwan niya si Kuya Renan na agad din namang tumayo. Pre, wag mo na silang palalabasin ha! Tumango naman si Ricky. Sino ka bang hinayupak ka? Bakit ang hilig-hilig mong makialam? Hindi ka naman parte ng pamilya! Nagngangalit ang tinig ng matanda. Kahit na nakakakilabot ang itsura niya, nanatili akong nakatayo sa labas. Wala rin naman kasing saysay kung papasok ako sa loob ng van. Hindi rin naman kami makakaalis. Hawak ko lang ang tubo noon at napapalunok ng laway dahil sa kaba. Pasensya na po kayo. Pero kaibigan po kasi ako ni Tio Jonjon eh. Kaya hindi ko rin po hahayaan na magawa niyo ang gusto niyo. Deserve ni Tio Jonjon na muling sumaya. Huwag niyo na siyang hadlangan. Matanda na kayo eh. Sana kahit aswang kayo, may gawin pa rin kayo mabuti. Buwang ka talaga. Kinakausap mo pa talaga? At sino ka naman para pagsalitaan ako at payuhan ako? Isa ka lamang hamak na salimpusa sa problemang ito. Masyado ka nang pumapapel ah. Oras na para lukutin kita. Nagulat kami nang bumaba ng van si Tio Jonjon. Humarang siya sa amin at napatigil naman si Aling Belen. Aking biyanan na epal, isa kang hangal na bungal. Ituring mo na lamang na parangal ang makukuha mong aral. Sa sandaling ito, tanggapin mo na lamang na ang aking Elena at unika iha ay hindi na kailangan ng pangit na lola. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko sila ng tama at hindi kagaya ng pag-aalaga mo kasi mukha kang alaga. Hindi na ako papayag na mawalan muli ng bayag. Aking ipaglalaban ang mag-ina ko kahit ako'y mapabalagbag. Wala akong pakialam kung isa kang aswang dahil ang pinakamalakas na nilalang ay ang amang nagmamahal. Gusto ko sanang gumatong ng bumbasag. Kaso naalala ko, galit na galit pala si Aling Belen. Mas lalo nga siyang nagalit dahil naiirita ito sa patulaan na pagsasalita ni Tio Jonjon. Tigilan mo ako. Ayaw kong marinig ang mga tula-tula mo na yan. Pumorma na gagapang palapit si Aling Belen nang biglang lumabas si Tita Elena. Umikot ito sa likuran at tumakbo sa likuran ng dating ina. Sinaksak ni Tita Elena si Aling Belen sa likuran. Unti-unti itong napaluhod at nanlilisik ang mga mata. Ano mong nagawa sa akin to, Elena? Pasensya ka na, Ama. Pero hindi ko nahahayaan na hadlangan mo kami ulit. Lumapit naman si Kuya Renan at nagbuhos ng gas sa palibot ni Aling Belen. Dahil hirap na rin makabangon na matanda, nanatili na lang itong nakaluhod. Wala kang utang na loob! Sinindihan na ni Kuya Renan ang gas. Lumiyab ang aswang na si Aling Belen. Habang nag-iiyakan naman, sina Tita Elena at Tio Jonjon. Maraming salamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Andrew. Kung hindi dahil sa pinaramdam mo sa akin na pangunawa, hindi ako makakabalik sa dati. Tunay nga na hindi lamang mga salita ang nagtutugma, ganun din ang ating pangunawa. Walang anuman po. Gusto ko lang din pong makatulong. Pinapanood na lang naming matusta ang katawan ng aswang na si Aling Belen. Nakahinga na rin kami ng maayos nang masiguro naming wala na nga ang matandang aswang. Sabay-sabay na kaming bumiyahe nang mabalikan namin ang sasakyan ni Ricky. Nang makauwi kami sa bahay ay tuwang-tuwa si Tia Dulce. Hindi yun makapaniwala na nangyari ang lahat ng yon. Habang nagkakasiyahan sila, nasa gilid lang ako at nakatinging pinagmamasdan sila.
Sobrang saya ko dahil may natulungan ako. Biglang sumagi sa isip ko noon ang pamilya ko sa Maynila. Pre, maraming salamat ha. Ano ka ba? Wala yun. Next week, uwi tayo ng Maynila. Ha? Bakit naman? May kliyente ba tayo doon? Wala. Bakit? Pamilya mo naman ang ayusin natin. Naiyak na lamang ako sa sinabi ni Ricky kabanong. Naisip-isip ko rin, siguro panahon na rin para makipag-ayos ako sa tatay ko. Inakbayan ko na lang si Ricky. Lahat ay maginhawa ng pakiramdam. Dahil sa wakas, wala na ring aswang nahahadlang sa pagsasama ng makatang si Tio Jonjon at ang nag-iisa nitong binibini na si Tita Elena. Wakas,